Nagsama-sama ang mga taga-disenyo sa plaza, Kamakaway. Sinalubong nila ang pagbabalik ng kanilang mga bayani. Bumalik ang mga bayani nila na ipinadala para puksain ng mga tao, ngunit hindi nila inaasahan. Nakanidnap ng mga batang tao ang kanilang sasakyang pangkalawakan. Nakita ang napakaraming itim na tangke ng tubig na nagsilabasan. Agad na tinakpan ng buong kalangitan. At itong mga garapon na ito, ay ang mga sandata na ginamit nila para lipulin ang mga tao. Bigla silang nataranta. Nagpulasan sila. Dahil ang sandata na ito ay napakakatakot. Kaya nitong pumatay ng lahat ng nilalang na hindi halaman. Noong una, ginawa ang sandata na ito para puksain ng mga tao. Pero ngayon, sila ang napahamak nito. Naranasan ng malaking sakuna. Dahil sa sandatang ito, mayroon din itong parehong lakas na pumatay sa kanila. Ang sumalakay sa kanila ay ang bionic robot na si David. 2 taon na ang nakalipas, ginalugad niya ang pinagmulan ng tao kasama ang mga tao. Ang resulta, natuklasan niya ang mga nagdisenyo. At natuklasan din niya na balak ng mga nagdisenyo na wasakin ang sangkatauhan para pigilan ang mga nagdisenyo. Ang sangkatauhan ay buong tapang na piniling mamatay kasama ng mga lumikha. Ang nag-iisang nakaligtas, si Dr. Shaw, ay sinimulan siyang hanapin ng mga lumikha. Gusto ni Dr. Shaw malaman ang dahilan kung bakit winasak ng mga lumikha ang sangkatauhan. Ngunit ang hindi inaasahan, si David ay sumalakay sa mga lumikha. Bakit niya ginawa iyon? Pagkalipas ng 10 taon, saka lamang nabunyag ang misteryo. Iyon ay Desyembre taong 2104, isang barkong pangkalawakan na pinangalan ng Covenant, na may lula na 15 tripulante, 2,000 kolonisador, at 1,140 na embryo ay patungo sa planeta na Ori 6. Ang kabuuang paglalakbay ay 9 taon at 4 na buwan. Sa panahong ito, ang lahat ay nasa kalagayang tulog. Ang barko ay pinamamahalaan ng isang android na si Walter. Si Walter ay isang 3rd generation na bionic robot. Kumpara kay David, mas kaunti ang kakayahan niyang magkaroon ng sariling kamalayan. Mas mahusay siyang magsilbi sa mga tao. Sa araw na ito, gaya ng dati, sinisimulan niya ang mga solar panel para mag-charge ang spaceship. Hindi niya alam na may panganib na paparating. Nang ganap nang nabuksan ng mga solar panel, may nangyaring aksidente. Nakita ng sistema na may paparating na energy flare sa kanila. Nagmadali si Walter papunta sa cockpit para itago ang mga solar panel. Pero huli na ang lahat, tumama na ang energy flare sa lakas ng impact wave. Nawalan sila ng 47 kolonya, 16 na plasenta at ang kapitan. At ang integridad ng sasakyang pangkalawakan ay 80% na lamang. Upang makaalis agad dito, ginawa nila ang kanilang makakaya para sa malaking pagkukumpuni ng sasakyang pangkalawakan. Ngunit nang maayos na nila ang sasakyang pangkalawakan, at handa ng magligpit, may nangyari na namang hindi inaasahan. Ang kanilang helmet ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na interference. Ito ay signal mula sa mga alien. Pagbalik sa sasakyang pangkalawakan, sinuri nila ito. Natuklasan nilang ang audio ng signal ay isang kanta, at natuklasan din nila ang pinagmulan ng signal. Malapit lang sa kanila, may mga tao kaya sa malapit. Matapos ang pag-scan, natuklasan nila ang isang galaxy na mas matanda pa sa araw. Ang mas mahalaga, ang isa sa mga planeta roon ay may karagatan at kalupaan. Malamang na angkop ito para tirhan ng mga tao. At ang planetang ito ay 2 linggo lamang ang layo mula sa kanila. Ito ay walang dadang isang malaking tuklas. Kung susundin ang orihinal na plano papunta sa planetang 6, kakailanganin pa nila ng 7 taon at 4 na buwan. Samantalang papunta rito ay 2 linggo lang. Kaya naman, sinabi nilang ayaw na nilang bumalik sa mga silid tulugan. Nagdesisyon silang puntahan ng planetang iyon para mag-imbestiga. Hindi nila alam na ito ay isang landas na walang balikan. Pagkatapos ng 2 linggo, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Natuklasan nila na bukod sa pagiging aktibo ng ionosphere, ang lahat ay normal. Kaya nagpadala sila ng landing craft para mag-imbestiga, at napatunayan na ang ionosphere dito ay talagang malakas. Kaya naman nawalan sila ng komunikasyon sa pangunahing barko. Sa kabutihang palad, sa pagtawid sa ionosphere ay may iba pang mundo. Isang tanawing tila may pag-asang sumisilay, nakakapukaw ng kaunting kagalakan. Dito, malinis ang tubig, sariwa ang hangin. Maging ang trigo ay napakalusog. Ang tanong, sino kaya ang nagtanim ng mga trigo na ito? Siguro kung mahanap natin ang pinagmumulan ng signal, masusagot natin ang tanong. Kaya naman, sinundan nila ang mga koordinasyon habang naghahanap. Maya-maya pa, napadaan sila sa isang lupain na sunog. Naisip ng mga biologo na may halaga itong pag-aralan. Kaya nagpasya silang manatili para kumuha ng ilang sample. Habang ang iba naman ay nagpatuloy sa paghahanap ng pinagmulan ng signal. Hindi nila alam na puno ng panganib ang lugar na ito. Hindi sinasadyang natapakan ng sarhento ang isang kulay abong balot. Balak sana niyang magsigarilyo para makapag-relax. Hindi niya alam na may nakatagong organismo sa loob ng kulay abong balot. Nakita na lamang nila na nagtipon-tipon ng mga ito at bumuo. Lumipad sa tainga ng sarhento. At ang sarhento ay walang kamalay-malay. Ang kanyang buhay ay malapit ng matapos. Sa kabilang banda, natagpuan din nila ang pinagmulan ng signal.
signal. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay, ang signal ay nagmula pala sa isang alien na sasakyang pangkalawakan. Dahil sa pagtataka, nagpa siya silang alamin ito. Hindi nila alam na mayroon ding mga katulad na gray package dito. Ang malaking balbas, masyadong mausisa, kaya't siya'y napahamak. Walang sino man ang nakapansin na malapit na ang panganib. Sila'y nagpatuloy sa pagpasok. Sa loob, natagpuan nila ang ID ni Dr. Xiao at ang mga naiwang gamit ni Dr. Xiao. Paano namatay si Dr. Xiao dito? Nasaan naman ang kanyang mga buto? Dala ang pagdududa, nagpatuloy sila sa pagpasok. Sa loob ng cockpit, hindi sinasadyang napindot ni Walter ang switch. Nalutas ang unang misteryo. Nagmula pala ang signal dito. Ang awitin ay kinakanta ni Dr. Xiao. Bakit niya pinapadala ang signal na ito? Habang sila'y nagtataka, pakiusap sa mga biologist, bumalik na kayo. Pabalaykan nyo na sila agad. Dahil malapit nang mamatay ang sarhento, wala silang magawa kundi ang agarang lumikas. At sa sandaling iyon, nang hina rin ng lalaking may balbas, bumagsak siya ng malakas sa lupa. Malinaw na inaatake na rin siya. Wala silang magawa kundi alalayan siya ng kanyang mga kasama. At ng mga oras na iyon, ang sarhento ay wala ng pag-asa. Nanghihina siya at sumusuka ng walang tigil. Mukhang wala na siyang pag-asa. Ngunit hindi pa rin siya sinukuan ng biologo. Tinawag niya ang tagapagbalita para tumulong. Dinala nila ang sarhento sa loob ng medical bay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tagapagbalita ay isang pabigat. Ang tagapagbalita ay natakot sa kanyang nakita. Ikinulong niya siya at ang sarhento sa medical pod. Tapos nagmamadali siyang pumunta sa cockpit at nagsabi ng kung ano-ano. Hanggang sa marinig niya ang paghingi ng saklolo ng biologist. Doon lang siya bumalik sa medical pod. Pero mukhang huli na ang lahat. Nakita na lang nilang nanginginig ang buong katawan ng sarhento at wala ng kontrol. Sinubukan siyang aliwin ng biologist. Biglang may lumitaw na mga tinik na tumusok sa kanya. Doon niya lang napagtanto ang panganib. Pinakiusapan niya ang komunikasyon na buksan ang pinto para makalabas siya. Ngunit huli na ang lahat. Isang bloodburster ang umakyat mula sa katawan ng sarhento. Dali-daling kinuha ng biologist ang kanyang patalim para ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang nilalang ay napakabagsik at walang awa. Sa ilang saglit lang, pinadala nito ang biologist sa kabilang buhay. Nakita ito ng tagapagbalita. Dali-dali siyang tumakbo para kumuha ng shotgun bilang suporta. Pero sa pagmamadali, natambe siya sa lupa. Hay nako! Nakuha niya ang atensyon ng blood boomer. Nasaktan pa niya ang kanyang paa. Sumunod kaagad ang blood boomer. Tumakbo palabas ng medical bay. Sa pagmamadali, muli niyang kinuha ang baril. Pinaputok niya ito sa bloodburster. Ngunit sa kasamaang palad, muling tinamaan ang tangke ng gasolina. Dahil dito, matagumpay niyang pinasabog ang landing craft. Namatay sila pareho ng bloodburster. Huli na nang makabalik ang kapitan. Kasabay nito, dahil sa ionosphere, nawalan sila ng koneksyon sa mothership. Ngunit hindi pa natatapos ang isa. May sumunod na naman. Sa sandaling iyon, nagkasakit din si Bigete. Isang blood bloater ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang bilis lumaki ng nilalang na ito. Isang ikot pa lang. Halata na ang paglaki nito. Mabilis itong sumugod kay Danny. Si Walter ay nakipaglaban dito para protektahan si Danny. At nakipagbuno siya rito. Ang resulta ay gaya ng inaasahan. Nawalan si Walter ng isang braso dahil dito. Walang nakakaalam kung ano ito, kung bakit ito naparito, kung bakit ito napakasama sa mga tao. Habang nakikipaglaban ng lahat dito, sa di kalayuan, may umakyat na isang flare. Ang matinding liwanag ay tumakat sa mga blood bloater. Kasabay nito, lumitaw ang isang misteryosong tao. Sinabihan niya silang sumunod sa kanya. Wala nang oras para mag-isip, hindi nila alam ang lugar. Marahil, ang misteryosong tao lamang ang nakakaalam kung saan ligtas. Nakapunta sila sa libingan. Nakita ninyo dito ang mga tambak na bangkay. At ito ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ang mga taga-disenyo na pinatay ng mga itim na sisidlan. At ang misteryosong lalaki ay si David. Para makuha ang tiwala ng lahat, sinabi ni David ang katotohanan tungkol sa nangyari noon. Sinabi niya na 10 taon na ang nakalipas. Si Dr. Xiao, para malutas ang misteryo ng pinagmulan ng tao, dinala nila siya sa planetang ito. Pero ang sinasakyan nilang barko ay may nakamamatay na virus. Iyon ay ang mga itim na sisidlan. Nang lumapag ang barko, aksidenteng tumagas ang virus. Kaya si Dr. Xiao ay namatay. At dahil dito, nawala ng buhay ang planetang ito. Siya rin ay nakulong dito sa loob ng 10 taon. Sa kanyang pananalitak, madaling makita na nagsisinungaling si David. Malinaw na siya ang nagpakawala ng virus. Bakit siya nagsisinungaling? Maya-maya lang, nalutas ni Walter ang misteryo. Sa kwarto ni David, nakakita siya ng maraming kakaibang larawan. At iba't ibang pinalaman ng hayop, kasama na ang mga labi ni Dr. Xiao na ginawa ring palaman. Ang mga palamang ito ay pumutok ang katawan dahil sa isang bagay. Nakatitiyak si Walter na nagsisinungaling si David. Sa sandaling iyon, lumabas si David. Kapansin-pansin na nagpagupit siya ng katulad na hairstyle ni Walter. Tinanong siya ni Walter kung siya ba ang nagpakalat ng virus. Diretsahang umamin si David. Sinabi niya na malapit nang maubos ang sangkatauhan. Naghanap sila ng mga kolonya para makapagsimula ulit. Pero sa tingin niya, hindi karapat-dapat ang mga tao na mabuhay muli. Gusto niyang lumikha ng mga nilalang na mas perpekto kaysa sa mga tao, para pigilan ng mga tao. Inimbitahan niya si Walter na sumali sa kanya. Sabi ni Walter, nilikha sila ng mga tao. Sana raw ay huwag sakta ni David ang mga tao. Ang resulta, sa sumunod na segundo, sinunggaban siya ni David. At sa pilitang pinatay. Binunot niya ang saksakan ni Walter, pero ang hindi niya alam,
May kakayahan si Walter na mag-ayos ng sarili. Samantala, isang alien ang pumasok sa libingan. At si Dapiao Liang ay walang kamalay-malay. Naghuhugas siya rito. Nang marinig niya ang ingay, lumingon siya. Nakita niya ang isang 2 metrong alien na nakatayo sa likuran niya. Gusto niyang gumamit ng baril para ipagtanggol ang sarili. Pero sa sumunod na segundo, nilundag siya ng dayuhan. Kinagat siya hanggang mamatay. Narinig ni David ang ingay kaya nagmadali siyang pumunta. Nang makita ang dayuhan, labis siyang nasabik. Dahil ito ang bagong uri na matagal na niyang gustong likhain. Pero hindi niya nagawang magtagumpay. Sinubukan niyang makipag-usap sa dayuhan. Sa sandaling iyon, dumating din ang kapitan. Nakita niya ang labi ng kanyang kasamahan, labis siyang nagalit. Kaya't nagpaputok siya agad. Napatay niya ang alien. Ito ang ayaw ni David na mangyari. 10 taon niyang hinanap ang perpektong nilalang. Tapos, sa simula pa lang, winakasan na agad. Kaya't nilinlang niya ang kapitan papasok sa lihim na base. Tapos, nagpakita ang facehugger at inatake ang kapitan. Malinaw na ginawa niyang eksperimento ang kapitan. Maya-maya, may lumabas na isang xenomorph. Tuwang-tuwa si David. Nagawa niyang lumikha ng bagong buhay. Habang ang ibang crew ay walang kamalay-malay. Hinahanap nila ang kapitan. Hindi nila inasahan na biglang lulundag ang isang facehugger. Sumugod kay malaking balbas. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas siya ng sarhento gamit ang kanyang maliit na kutsilyo. Hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang panganib. Pinagtuunan sila ng pansin ng mga kakaibang nilalang. Dito na namatay ang sarhento. Kasabay nito, napansin din ni Danny ang kakaiba. Natagpuan niya ang plano ni David. At ang iginuhit sa larawan ay si Dr. Xiao pala. Kaya napagpasyahan niya na hindi aksidente ang pagkamatay ni Dr. Xiao. Ngunit bago pa man niya maipaalam ito sa iba, nasa likod na niya si David. Hinawakan siya ng mahigpit ni David. Sabi niya gagawin niya siyang susunod na Dr. Xiao. Sa sandaling iyon, nabuhay muli si Walter. Itinapon niya si David palabas ng kwarto. Nakikipagbuno siya sa kanya. Kahit isa na lang ang kamay niya, malakas pa rin siyang lumaban. Pinagbubugbog niya si David. Sa puntong ito, nagbago ang eksena. Lumipat kay Danny. Naglabas siya ng signal light para tawagin ang landing craft. Kasabay nito, tapos na rin sa laban si Walter. Sa wakas, nakatakas silang tatlo. Ngunit sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Ang halimaw ay tumalon din sa landing craft. Umakyat ito sa cockpit, at walang tigil na bumangga sa windshield. Nang makita ito ni Danny, dali-dali siyang umakyat sa deck, at pinaandar ang mechanical arm, na siyang nakakuha ng atensyon ng halimaw. Akala niya ay hinahamon siya ng mechanical arm, kaya't sinugod niya ang braso, at nakipaglaban dito. Ang resulta, gaya ng inaasahan. Sa sumunod na segundo, dinurog siya nito. Dahil dito, napagtagumpayan nila ang hirap, at matagumpay na nakabalik sa mothership. Akala mo ay dito na matatapos ang pelikula. Hindi nila alam na nagsisimula pa lang ang kasukdulan. Habang sila ay nagpapahinga, nagbabala ang sistema na may nakitang hindi kilalang nilalang. Agad nilang tiningnan ng medical bay. Doon nila nakita na sumabog ang dibdib ni Bigete. Patay na siya. Dito makikita na si Bigete ay matagal nang napasukan ng facehugger. At ang hindi kilalang nilalang na ito ay ang xenomorph. Talagang nakakatakot. Maya-maya lang, isa-isa nang namatay ang mga tripulante. Si Danny na lang ang natira. Ang malaking lalaki, at si David. Sa mga kakayahan nilang tatlo, imposibleng labanan ng alien. Kaya ginamit nila ang mga pintuan para dalhin ang alien sa cargo bay. Si Danny ay naglilikha ng ingay sa pamamagitan ng paghampas ng malakas. Naagaw nito ang atensyon ng alien. Hinabol siya nito ng walang tigil. Sinamantala niya ang pagkakataon at pumasok sa loob ng pushcart. Ikinulong niya ang alien sa loob ng driver's seat ng pushcart. Kasabay nito, binuksan ng malaking lalaki ang pinto ng cargo bay. Matagumpay niyang naitapon ito sa kalawakan. Mabuti naman. Sa wakas, tapos na. Pero ang hindi nila alam, ang kasalukuyang Walter ay hindi si Walter, kundi si David. Sa libingan, dahil sa awa ni Walter, sinunggaban siya ni David. Pagkatapos, pinutol ni David ang braso niya. Nagpanggap siyang siya si Walter nang sumakay sa sasakyang pangkalawakan. At hanggang sa muling mag-hibernate si Danny. Doon niya lang natuklasan ang sikreto. Ngunit huli na ang lahat. Sa gayon, matagumpay na nakontrol ni David ang barko. Inilagay niya ang mga alien embryo, kasama ng mga embryo ng tao, at ang mga kolonisador at embryo sa barko. Walang dod ang naging mga paksa ng kanyang pag-aaral. Itinakda niya ang destinasyon sa planetang 6. Naniniwala siyang pagkalipas ng taon, magiging tagapaglikha siya, at ang planetang 6 ang magiging base niya. Nakakatakot isipin. Sana'y hindi siya magtagumpay. Protektahan ng daigdig, pahalagahan ng buhay, lumikha ng isang magandang tahanan para sa ating mga susunod na henerasyon.